Natapos ang ating video kung saan pinagbubugbog ni Cha Ju-young si Kim Sang-ho ang papatuloy makikita natin si Cha Ju-young kung saan sinasabi nito ang sunod sa kanyang mga hapak upang maging isang gangster. Yun ang sinabi sa akin ng aking ama at nagsalaita naman. Ang ama ni Cha Ju-young ulitin natin habang hirap naman na tumayo si Cha Ju-young kung saan nagsimula na naman silang maglaban ngunit paulit-ulit lang na pinagbubugbog si Cha Ju-young at ilang beses itong bumagsak sa sahig ngunit patuloy pa rin ito at bumabangon. Peren habang sinasabi naman ng ama ni Cha Ju-young. Ulitin natin labanan mo ako ng maayos sa isip-isip. Naman ni Cha Ju-young mula bata pa ako hindi man lang ako makatingin sa kanyang mga mata sabi pa ng ama ni Cha Ju-young kailangan mong maging malakas hanggang sa makuha mo ang tatang ito habang sinasabi naman ni Cha Ju-young sa kanyang isip ang kinakainisan ko ay ang mata ng dragon na yan sabi naman ng ama ni Cha Ju-young ganyan nga gusto ko ang mga matang yan at sumusugod naman si Cha Ju-young para umatake sa kanyang ama at nabalik naman tayo sa presento kung saan ay dumating na ang mga gwardya at tinanong nito ano ang mga ginagawa niyo ngunit nagulat naman ito sa kanyang nadatnan kung saan ay si Cha Ju-young na lang ang natitirang nakatayo at sila Kim Sang-ho naman at ang mga alagad nito ay nakahandusay na sa sahig at sinabi naman ng gwardya ang nangyayari dito Cha Ju-young hindi kaya. Ikaw ang may gawa nito hindi naman ito tinanggi ni Cha Ju-young at inamin na siya nga ang may gawa niyan. Dahil dito makikita natin si Cha Ju-young kung saan nag-iisa lang ito habang tinitignan nito ang larawan nila ni Dayon makikita din natin ang napakalungkot na itsura ni Cha Ju-young habang tinitignan pa rin ang larawan nila ni Dayon makikita rin natin dito ang dugo ng mga nakalaban ni Cha Ju-young habang inaalala nito ang mga sinasabi ni Dayon sa kanya noon at sabi ni Dayon tanga ka ba nagulat naman si Cha Ju-young sa sinasabi ni Dayon sabi pa ni Dayon ano bang klase ng magulang ang bubugbugin ang sarili niyan anak. Bago ang entrance ceremony labis na ito ni hindi man lang siya pumunta para I congratulate kasabi naman ni Cha Ju-young ayos lang ito ngunit sinaygo naman siya ni Dayon hindi ito ayos may kailangan akong sabihin sa iyong ama sinabi naman ni Cha Ju-young diba pinangako mo sakin na hindi ka pupunta sa bahay kahit kailanman ano man ano ang mangyari kung hindi mo tutupadin ang pangako mo sakin ay tatawagan mo akong kuya sa buong buhay mo sabi naman ni Dayon ang tao bang walang tirahan ay dapat mabuhay ng miserable sabi naman ni Cha Ju-young hindi yan ang ibig kong sabihin sabi naman ni Dayon Seoul kapag nakagraduate na ako titira. Ako sa Seoul naiireta ako sa ganitong lugar nakakasakal. Natitira ako sa Seoul at magtatapos sa isang magandang universidad at sasali ako sa malaking company at magmamaniho ako ng aking sasakyan at magkakaroon ako ng mga mamahaling bag at mamumuhay kung saan makikita ko ang magandang tanawin ng dagat nagulat naman si Cha Ju-young sa mga sinabi ni Dayon sabi ni Cha Ju-young Seoul at sa isip nito alam ko na kung titira si Dayon sa Seoul ay may iwan ako mag-isa habang iniisip ito ni Cha Ju-young nagsalita naman si Dayon sa sama ka naman sakin. Di ba nagulat naman si Cha Ju-young dahil sa kanyang isip ay iiwan siya mag-isa ni Dayon sabi naman ni Dayon kung gayon ay pangako mo sakin kapag nakagraduate na tayo ay pangako mo sakin kung hindi mo tutupadin. Ang pangako mo ay tatawagan mo akong ate sa buong buhay. Nagulantang na lang si Cha Ju-young sa mga sinabi ni Dayon may bigla naman may nagsalitang lalaki na napakaganda magkasintahan kayong dalawa pwede ko ba? Kayong kuna ng larawan tinanggi naman ni Cha Ju-young na magkasintahan sila hindi naman nakatapos sa pagsasalita si Cha Ju-young dahil pumayag agad si Dayon kunan sila ng larawan ni Cha Ju-young habang nagbibilang naman ang lalaki para kunan ng larawan si Cha Ju-young at Dayon makikita naman natin sa larawan nila ang tuwa ni Dayon habang si Cha Ju-young naman ay makikita natin na hindi siya komportable at may nakasilat pa sa kanilang itaas na congratulations on your high school entrance bumalik naman tayo sa bilangguan kung saan napakatahimik lang ngunit may maririnig tayong ingay sa pintuan kung saan makikita natin na pinagsusuntok
Ni Cha Juyang ang pader kung saan ay makikita natin na nagkaroon ng bitek ang pader dahil sa lakas ng suntok ni Cha Juyang at sa isip nito kung hindi lang ako napunta sa lugar na ito ay hindi na sana kailangan ni Dayon bumisita sa akin at patuloy nitong pinagsusuntok. Ang pader sa patuloy na pagsuntok nito sa pader ay nagsitulo na ang dugo ng kanyang kamay sa sahig at sinisisi nito ang kanyang sarili nangyari kay Da. Yon at ang larawan nila ay natulon rin ng dugo ng kanyang kamay. Umiiyak naman si Cha Juyang dahil sa nangyari sa kanyang kaysa isang kaibigan niya maririnig naman natin na nagsasalita ang gwardya. Cha Juyang, alam ko ang iyong nararamdaman sa sitwasyong mong ito. Ngayon hindi mo man lang ginalaw ang iyong pagkain. Simula pa kahapon hindi ko na lang pwede hayaan na patuloy ito. Una kailangan mong ikalma ang iyong sarili. At kumain ka na ng iyong pagkain. Ang tao ay kailangang nilang mabuhay na paluhod na lang si Cha Juyang at patuloy na humuhingi ng paumanhin dahil sa kanya ay may nangyaring masama kay Dayon. Napunta tayo sa cafeteria na kung saan kumakain ang mga preso at makikita rin natin si Magayem na kumakain. Nirinig naman nito Anve mga pinag-uusapan tungkol kay Cha Juyang ng mga lalaki na sinabi pinagbubagbag ni Cha Juyang sila Kim Sang Ho dahil sa mga sinabi nitong masama sa babae na kung saan ito ay nasagasaan ito. Sabi naman ng mga lalaki. Habang tumatawa how satisfying, tumayo naman ang isang lalaki at sabi ng nagsasalita ay ang ibig sabihin ba nito ay ang boss ng selda ay mapapalitan. Habang sinasabi ito ng lalaki ay makikita natin ang isang kamay itaas ng ulo nito. Bigla naman hinampas ang ulo ng lalaki sa mesa at sabi nito, nag-uusap kayo ng hindi ako kasali. Nagulat naman ang lalaking blonde. Mukhang masaya ang pinag-uusapan niyo. Isali niya naman. Ako ang pangalan ng lalaki ay Park Jong-chan. Kaso special. Aaso ano ba ang nangyari sa lalaki na tumalo sa boss ng selda? Nakakasatisfy ba ito? Kailangan ko rin bang tumalo ng isa? Kinabahan naman ang mga bilanggo. Kung saan sabi pa nila hindi mo na kailang gagawin yun. Kung gayon sige, sabi ni Park Jong-chan at ang lalaking hawak-hawak nito sa ulo ay binitawan niya na sabi naman ng lalaki, may nasabi akong hindi ko dapat sabihin at tinanong ni Park Jong-chan kung ano ang pangalan ng tumalo sa boss ng selda. Sinagot naman nila na Cha Juyang. Ang pangalan ng tumalo sa boss ng selda si Magayem naman ay nakikinig lang at makalipas ang ilang linggo ay sabi ng gwardya, Cha Juyang, ang tinalo mo ay nasa hospital. Patan kay wag ka na ulit gagawa ng gulo. Tahimik naman na nakikinig si Cha Juyang sa sinasabi ng gwardya at nang makabalik na si Cha Juyang ay sa isip nito ay bubugbugin siya ng mga bilanggo hanggang kamatayan. Tahimik naman ang lahat lalo na si Magayem. Tumayo naman ang mga bilanggo at binati ng isa si Cha Juyang, kung ayos lang ba ito? Napakatagal mong nawala at pinalibutan na si Cha Juyang ng mga bilanggo sa punishment room. Ay mahirap dun, kailangan mo mon ang magpahinga. Sabi ng isa, kailangan ba kitang masahehin sa balikat? At sabi naman ng isa, nauuhaw ka ba? Gusto mo bang kunan kita ng tubig? Ang mga bilanggong mga nabagbag ni Cha Juyang ay napakabait na sa kanyan. Sabi naman ni Magayem sa kanyang isip, may natutunan ako ngayon sa eskwelahan. Kinoconsider nila ang lakas, magulang, itsura, at marka at iba pang bagay, ngunit sa Juvenile Detention Center ay ang lakas ang lahat at makikita natin na naglalaro ang mga preso ng basketball. At habang nakatayo naman si Magayem at nagsusulat ng kanyang mga natutunan sa bilangguan, nagsalita naman si Cha Juyang. Magayem, bakit mo ginawa yun? Sabi naman ni Magayem, ginawa ang ano? Sabi ni Cha Juyang, ng araw na yon nang sinubukan kong patayin si Kim Sang-ho. Bakit mo ako pinigilan? Pumatay ka ng 7 tao kaya ka napunta dito. Bakit mo ako pinigilan? Inalala naman ni Magayem kung bakit siya napunta sa bilangguan. Makikita natin ang kamay na madaming dugo at sa sahig, mesa at ibang parte ng classroom at makikita natin si Magayem at ang mga pinatay nitong mga kapwa niya estudyante. Habang naaalala ito ni Magayem at bigla naman nagsalita si Park Jong-chan kung siya ba si Cha Juyang at sabi, panito mukhang mahina ka pa sa inaakala ko. Paano mo naman natalo si Kim Sang-ho? Sabay ang lalaking yun ay mahina habang tinitignan nito si Cha Juyang kung gayon, paano mo ginawa yun? Mukhang desperado kang
Hari sa selda hindi ba sabi naman ni Cho Ju-young umalis? Kasaking harapan wala akong interes sa mga pinangsasabi. Nagulat naman si Park Jong-chan at napangiti ito. Naman ito sa kanyang narinig Cho Ju-young mukhang isakang. Arrogant, hindi ba alam mo ba kung ano ang ayaw ko sa? Lahat habang sinasabi niya ito ay naghanda ito ng atake kay Cho Ju-young. Tumama naman ito sa sikmura ni Cho Ju-young. Sabi ni Park Jong-chan ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang mga arrogant na hindi alam kung saan lulugar. Tuturuan kita ng leksyon bilang kapalit ni Kim Sang-ho at hinawakan nito ang ulo ni Cho Ju-young at naghanda ng pag-atake at sabi nito ano kaya ang mangyayari sa aso kung kinagat nito ang kanyang amo. Bago pa man tumama ang suntok ni Park Jong-chan ay nakatingin ito kaya hindi na napatuloy ni Cho Ju-young ang kanyang pag-atake dahil sa gwardya. Sabi pa nito, "Shit, nahuli ako, nagbibiroon lang kami at umalis na." Ang gwardya sabi pa ni Park Jong-chan, "Alam mo ba na dito bilang isang boss ng isang selda ay pwede kang makipaglaban hanggat gusto mo, ikaw rin ay pwede rin bilang boss ng isang selda," at naghanda na itong suntukin si Cho Ju-young at makikita natin na tinamaan si Cho Ju-young sa kanyang mukha. Anong problema, bakit hindi ka gumaganti? At sabi nito kay Magayem, ano ba ang problema? Sa batardong ito si Magayem naman ay wala namang magawa. Habang patuloy parent si Park Jong-chan sa pagbogbog kay Cho Ju-young, sabi nito kanina umaasta ka na tila ba matapang na aso. Kung magpalatuloy tayo sa ganto ay merong mangyayaring masama sa'yo. Si Cho Ju-young naman ay tinitignan si Park Jong-chan nang makita nito. Ang tato nito ay nagulat siya dahil kaparehas ng sa kanyang ama. Habang inaalala ni Cho Ju-young ang kanyang ama kung paano siya nito pinagbubog at ang tato ng kanyang ama na tinitinan niya, sabi ni Park Jong-chan, sa pagsasalita mo kanina ay tila ba hindi ka natatakot? Dahil ba ito sa aksidenteng nangyari ng masagasaan siya ng truck? Ang pag-atake sana ni Park Jong-chan ay hindi na umabot dahil may paana sa kanyang mukha na paparating. Ang paang ito ay kay Cho Ju-young. Bumulwak naman ang dugo sa kanyang bibig at mabilis na kumilos si Cho Ju-young. Hinawakan nito ang kamay ni Park Jong-chan at pumunta ito sa kanyang likod habang nakaapak ang paa nito sa mukha ni Park Jong-chan. Sabi naman ni Park Jong-chan, ang bastargang ito. Sabi naman ni Cho Ju-young, sabihin mo pa ulit yun? Nagtataka naman si Park Jong-chan sa sinasabi ni Cho Ju-young habang hawak-hawak ni Cho Ju-young ang dalawang kamay ni Park Jong-chan ay diniinan nito ang pagkakaapak nito kay Park Jong-chan. Nagpupumiglas naman si Park Jong-chan at sabi pa nito, bitiwan mo ako. Ngunit si Cho Ju-young ay wala nang naririnig at handa na itong baliin ang kamay ni Park Jong-chan at tinanong naman nito kung ano ang gagawin niya at umiiyak na ito habang sinasabi niya ito ay tuluyan niya ng binali ang kami ni Park Jong-chan habang paulit-ulit pero na sinasabi ni Cho Ju-young. Again sumigaw naman si Park Jong-chan sa kanyang dinadanas habang gulat na naman si Magayem sa kanyang mga nasaksihan. Habang hawak-hawak naman ni Cho Ju-young ang kamay ni Park Jong-chan ay patuloy nitong pinagsisipa si Park Jong-chan at makikita natin na nawalan ng malay si Park Jong-chan. Sa isip ni Cho Ju-young ay naaalala niya ang kanyang ama dahil kay Park Jong-chan. Habang walang malay naman itong nakahandusay at duguan pati na rin sa bakal ay nagsikalat ang dugo ni Park Jong-chan. Sabi naman Cho Ju-young, sabihin mo yan ulit at dito na nagtatapos ang ating video.